sinasabi nila, di ba, may mga chikang lumabas kasi na hindi na raw nag-uusap. Di ba? Hindi nag-uusap yung mag-ina. Si Catherine Bernardo at saka si Mami Min, di ba? Dahil nga, keso may kinalalaman daw dito si Mayor Alcala na may mga desisyon daw si Catherine na hindi nagugustuhan ni Mami Min. So yun daw ang reason kung bakit parang meron silang tampuhan. Pero may source na nagsabi sa atin na hindi daw totoo yun, na hindi sila nag-uusap dahil bago raw lumipad si Catherine papuntang Melbourne, Australia, kung saan pinuntahan niya ang kanyang best friend. Dahil ito palang best friend niya si Aris ay maglilipat ng ibang lugar. So nandun si Catherine para supportahan siya. So bago umalis si Catherine ay nagbanding pa raw ang mag-ina at sabay pang pumunta doon sa skin clinic na sponsor nila. Yan, hindi mag-uusap ang mag-ina, di ba? Tsaka wala naman tayong alam na may tampuan sila. So wala naman dahil para magtampo si Mami Min kay Catherine. Nangyayari naman talaga na nagkatampuan ang ina. If ever naman na mangyari yun, natural lang yun. Pero at the end of the day, di ba, pa rin sila. Kasi sinasabi nila bakit daw, parang ngayon lang naisip ni Catherine na bumukod, pagkatapos magpagawa ng napakalaking bahay daw ng parang mall. Parang iniisip nila na parang ang mag-ina. Kaya siguro nag-iisip na may hidwaan sila, baka ayaw na bang pa-under, kumbaga yung pakialaman siya, yung mga gano'n. Parang yung gusto na ni Kat yung sarili niyang desisyon. Sinasabi nila late bloomer ba si Catherine? Parang ngayon ang mag-ano. Na parang bakit kailangan pang mag-solo tutik na wala pa siyang asawa. Di ba mga gano'n tinatanong ng mga netizen. Pero okay po ang mag-ina, walang problema sa kanila. Hello Kath Den fans! Ito na nga ha, nagkita si Sir MJ sa Bello Clinic mga kasambreros at saka ito nga bagong update sa bahay niya Sir Alden na pinapagawa mga kasembreros. So yung kay Sir MJ ay baka nagsingilan sila ng utang mga kasembreros pero sekreto lang at saka kanila na lang yun mga kasembreros. So secret or private but not secret mga kasembreros. So, nagpa-picture sila, para sila naka-black mga kasambreros. Hindi ko alam kung may project na naman sila sa Bello. Kasi nung nakaraan, di ba, meron silang parang scar project ng Bello na gagawin. So, ito malamang ay part din nun or para may gagawin sila ng bagong project na naman. Pero, iba naman mga kasambreros. So, baka ibang type ng project mga kasus. Or, kung pwede rin naman, nag-ano lang sila, parang tawag dito, nagpa-facial na sabay mga kasembreros. So hindi ko alam kasi nung una, di ba, nung nakaraan si Ma'am Aubrey Carampel kahapon at saka si Ma'am MJ Merfori, ang kanyang kausap. Tapos ngayon naman ay silang dalawa ni Sir MJ. So baka meron itong pahiwatig So hindi natin alam mga kasembreros pero aabangan natin ang mga susunod na kabanata sa kanilang mga pag-uusap na ito mga kasembreros. And then ito, so update nga sa bagong bahay ni Sir Alden mga kasembreros. Nag-post si Sir Patrick Kauna, yung kanyang hired na interior designer mga kasembreros. Grabe, sobrang clingy, physical touch yung love language ni Sir Alden din, sabi dito ni Sir Patrick, sabi niya, Sunday with Alden, I don't mind working on a Sunday, especially for my super loves, na client and a dear friend, si Sir Alden nga. Super productive showroom for today or showroom tour today. See you again this week, lots of love, Pat. So, sa Manila's design sweetheart, mga interior design. So, wala pa siyang lugar na tinag dito mga kasembreros kung saan nga sila. So, pero malalaman din natin yan soon mga kasembreros, So, maraming salamat Sir Pat sa pag-share ng iyong update sa bagong bahay ni Sir Alden. And then ito, ang BDO mga kasembreros ay nag-share ng kanilang behind the scene. Hindi, ito muna. So, ito muna mga kasembreros, sobrang kulit ni Sir Alden dito. Kasi yung parang dito, yung stand or yung mismong mukha niya mga kasembreros na poster. Ay binuhat niya. Sabi niya baka may makakuha pang iba. Sabing ganun mga kasembreros na pinitik ang sarili niyang standee. Sobrang gulit talaga ni Pops Alden dito. Binuhat niya yung sarili niyang standee mga kasembreros sa video.
Ito ay parang ano yata, parang part ng kanyang tawag dito, ng video na behind the scene mga kasembreros. Kasi nag-upload kanina ang video ng behind the scene footage nila mga kasembreros. Doon nga sa kanilang ginawang sa video mga kasembreros na parang part ng kanilang Albay or Bicol na tour ng fiesta nga mga kasembreros. Video fiesta. So ang galing ni Pops Alden, no? Talagang biyasang-biyasa na sa pag-aarte mga kasembreros. Siguro one take na lang parati. Binuhat niya yung sarili niya dito. Sobrang kulit talaga ni Pops Alden mga kasembreros. So ito nga yung yung kanya behind the scene mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit nitong ginawa ng isang fan. Isang admin pala, no? Ginawa niyang parang promise ring yung pangalan ni Sir Alden Richards mga kasembreros. Sabi niya parang lifetime daw siyang magiging supporter, no, ni Sir Alden, kung kaya nagpagawa siya ng sing-sing na Alden Richards yung kanyang pangalan or yung kanyang tatak mga kasembreros. So parang tatlong okay, so isang piraso, dalawang Alden tsaka Richards mga kasembreros, no? Pero parang naka-twirl siya, nakapaikot mga kasembreros. So ang kulit, no, para kitang-kita mo agad yung pangalan ni Sir Alden Richards mga kasembreros na bubungad sa iyo. And then ito, si Pops Alden, no, Instagram story niya mga kasembreros, no, yung bike niya na kulay dilaw. Pero parang nung nasa tapat nito sa likod ay yung kulay dilaw din na kotse. So parang terno sila mga kasembreros, no. Pero ang parang pinifeature lang dito ni Sir Alden ay yung kanyang itong Colnago na bike mga kasembreros. And then si Lexine, no, nag-Instagram story, no, nag-post mga kasembreros na malaki na si Lexine mga kasembreros, dalaga na siya mga kasembreros, nakakulay violet at saka nasa parang nasa Disney yata sila dito mga kasembreros, no, gaya sa tatak sa likod, no, sa Amerika sila. And then ito, so narinig niyo mga kasembreros itong Marisol Academy, no? Shout out at saka credit po sa kanila. Maraming salamat po. Parang pag-usapan nila dito na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Ma'am Catherine at saka si Ma'am mama niya or si Mami Min mga kasembreros. Pero para sa atin ay wala naman yun mga kasembreros, no, dahil daw kay Mayor Mark Alcala. So nakita ko dito yung strong support system ng pamilya ni Ma'am Catherine mga kasembreros, lalong-lalo na nung time nga na nagkahiwalay sila niya Sir DJ, na kung saan ay sobrang downhearted at broken si Ma'am Catherine. So yun, nagpasalamat siya na nung time na yun and everyday, no, dito mo makita na raise sila sa maganda at saka values na mabuti mga kasembreros, kasi nga yung loob ng pamilya, yung turingan nila ay kumbaga pa maganda. So may misunderstanding siguro, yes, kasi wala namang perfectong pamilya, pero nasosolve kasi nga nandun yung strong foundation at saka love sa loob ng pamilya mga kasembreros. So ayun, so parang si Ma'am Aris pala ay De Santos, pumunta siya doon si Ma'am Catherine sa Australia para suportahan si Ma'am Aris din, no? Kasi nga lilipat ito ng parang lugar mga kasembreros, or lilipat ng titirhan. Tapos si Ma'am Catherine naman ay syempre, no, sabay bakasyon na rin mga kasembreros. So ayun po. And then actually, that is it, no, sa ating Catherine items. Yan lamang po for today. Ngayon po ay July 27, 2025. Sunday po. Blessed Sunday and blessed evening po sa bawat isa. And tomorrow is another day po, no. Sana po ay pagpalaan po tayo ng protection ng Panginoon sa mga, lalo-lalo po sa mga apektado po ng baha at bagyo. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Sana po ay pakinggan natin, ha. Psalms 68:5 ang title, Tatay ng Ulila. A father, referring to God the Father, of the fatherless, a defender of widows, is God in His holy habitation. Napakaganda nito mga kasembreros. May kakilala po ba kayong ulila sa ama, no, nawala ng tatay, namatay ang tatay nung maliit pa sila, or kamakailan lang, and so on mga kasembreros. And ang role ni God the Father dito
sa mga walang biological father, mga customers, although it's really different, no, kapag may biological father tayo. Ako po ay wala na pong tatay since I was 5 years old, no, tsaka hindi ko na maalala ang mukha ng tatay ko. Ang lahat ng pictures ay pinadala din ng nanay ko at ng kapatid niya doon sa Kabaong, no, doon sa may mismong paglibing, mga kasombrero. So ako, I have no idea. Sabi lang nila ay kamukha ng panganay namin and so on, mga kasombrero. Pero syempre, iba pa rin yung makikita mo na, ito pala yung itsura ng tatay ko nung sa picture and so on. So, I can definitely say na God is the father of fatherless, mga kasombrero. And even to the orphans na wala talagang tumayong biological parents or tatay, mga kasombrers. And ang Psalm 68 verse 5 ay about sa role, no, or sa ginagampanan ng ating Diyos Ama sa mga fatherless at saka tagapagtanggol na mga widows. Ito yung mga naulila, mga kasombrers, or namatayan ng asawang lalaki or husband, emphasizing His care and protection for those who are vulnerable and in need of support. So ang verse na ito ay nag-highlight ng compassion ba, ng grabing awa at saka protection or protective nature ng ating Panginoon sa mga nagtitiwala at saka umiiyak at nananalangin sa Kanya ng may pagpapakumbaba at pusong dalisay, mga kasomberos. It paints a vivid image of God as a caring Father who looks after those who have lost their earthly protection and support. Kasi kapag wala talagang iba kasi, mga kasomberos, yung meron ding solid na family na namatay yung tatay, tapos sasaluhin ng mga tito, tita, ng mga pinsan at ng mga nakakatandang mga family members na hindi yung relatives ng tatay, mga customers. Ibang usapan din po yun, and napakaganda po yun na ugali ng closeness ng family na kunwari namatay ang tatay mo, so sasaluhin ng mga relatives ng tatay mo or ng nanay mo, mga kasombrero. So napakaganda po nun. So ang verse na ito ay stand out ang verse na ito, mga kasombrero, when it comes sa mga fatherless, sa mga homeless, sa mga namatayan ng mga nabalo, mga customers, or namatayan ng husband. God's heart for the oppressed and the marginalized reminds us as we reflect on this verse. So yung mga marginalized, mga kasomberos, ito yung mga talagang inaapi, yung mga sobrang mahirap sa kanilang society, mga kasomberos, no? It challenges us to consider how we can also embody God's love and compassion towards those who are in need. We are called to extend our hands in support and advocacy for those who may be experiencing hardship or injustice by recognizing God's care for the fatherless. So, sa akin, mga kasomberos, naisip ko rin minsan na magpatayo ng mga orphans, mga bahay ampunan, no? Tapos pagka lumaki na sila, parang pag-aaralin, parang foundation ba? Pero hindi kaya talaga ng budget, mga kasomberos, kasi nagsisimula pa nga lang tayo dito, no, sa content making, mga kasomberos. Pero I believe that one day, apart from church, no, na talagang sinasamba ang totoong Diyos, mga kasomberos, ay tayo po ay diringgin ang ating panalangin. So tayo rin po na mga kapapaanak ng Panginoon ay tinawag na i-extend ang kamay ng Panginoon, ang kanyang care, ang kanyang tulong, ang kanyang support, lalo na po ngayon sa talagang biktima ng bagyo, mga kasomberos, at baha. Kung ako lamang po ay may kakayahan at saka alam mo yon, parang sagana talaga sa material things, mga kasomberos, ay mag-extend tayo ng tulong, no? Coordination lamang, pero nga, no, kulang pa talaga sa budget. So let us carry the message of this verse in our hearts and strive to follow in God's footsteps by being a source of comfort, protection, and support for those who are in need. So inspire natin ating sarili and other people na tayo po ay mga anak ng Diyos, mga kasomberos. And prayers, no? We are distant away, we are miles away, we are kilometers away, mga kasomberos, sa mga biktima po ng bagyo, but we can consistently, fervently, mga kasomberos, pray for those who are victims, mga kasomberos. Ang Psalm 68 in general, or ang buong chapter, mga kasomberos, ay awit, no, ng victory or triumph at saka pagdiriwang or celebration penned by King David, no, si Haring David. We find a profound declaration of God's power, care for His people, and ultimate victory over His enemies. So, tayo kasi, no, bilang si Lord, mga kasomberos, ay ang image na dito sa verse na ito ay protection, support. Kasi ang padre de pamilya sa isang typical na pamilyang
pamilyang Pilipino or pamilya in general kahit sa ibang bansa ay provider, no? Kapag wala ang tatay, talagang malulumpo. Isa rin yun sa mga reasons actually na yung nanay ko ay nag-asawa ulit kasi nga maliliit pa kami no nung namatay ang tatay ko. So she needed to have a support, no, talagang makakatulong niya sa buhay. So kung kaya nakapag-asawa po siya ng bago mga kasombrero at kinasal sila. So I have a stepfather po mga kasombreros. So yun po yung katulong din po namin sa aming pamumuhay ngayon. Amidst this anthem, verse 5 shines a spotlight on God's character, specifically emphasizing His special concern for the vulnerable. So, sila yung mga kumbaga pa madaling masaktan, madaling maapi mga kasombreros kasi kapag wala kang tatay at saka balo ka, for example, pwede kang api-apihin because you are considered na mababa sa society mga kasombreros, not unless na mayaman ang iyong pamilya sa umpisa mga kasombreros. Pero kapag ikaw ay mahirap tapos nawalan ka pa ng padre di pamilya, nawalan ka pa ng asawa, katuwang sa buhay, so talagang ikaw po ay kumaga pa inaapak-apakan minsan or vulnerable, susceptible ka or prone ka sa kahirapan mga kasombreros. The imagery of God as the Father of the fatherless underscores His role as a protector and provider for those who lack earthly parents, showcasing His deep compassion and unwavering commitment to those often overlooked and abandoned. So ito pa yung English term niya na overlooked, kumbaga pa pinabayaan ng society, pinabayaan ng pamilya, and so on mga kasombreros. Likewise, the title Defender of Widows, no? Napakaganda nito kasi kunwari namatayan ka ng asawang lalaki tapos balo ka na. God is kapag wala kang asawa or hindi ka nag-asawa ulit at ikaw ay Kristiyano, God the Father is your defender. Illuminates God's justice and care for the vulnerable, particularly women who have lost their husbands and in ancient times, their primary source of support and protection. So sa ancient times, sa Old Testament kasi gano'n, no? Talagang kapag namatayan ka, kagaya niya Naomi mga kasombreros sa storya ni Ruth, no? Talagang namatay yung asawa niya na lalaki, tapos si Ruth naman ay nanay ng lalaking namatayan o namatay mga kasombreros. Tapos yung mga manugang niya, yung mga daughters-in-law, mga kasombreros ay kinupkup niya mga kasombreros, no? These phrases encapsulate the essence of God's character as a compassionate caretaker of the marginalized and champion of the oppressed. They serve as a poignant reminder of His unchanging nature throughout history. Kasi ang Diyos po natin, hindi po yan nagbabago eh. Kumbaga pa, yung tao pwede magbago, ang mundong ito, ang takbo ng technology, ang takbo ng gadgets, ang takbo ng digitalized na mga kasombreros, nag-iiba yung mga batas o nadadagdagan pa yung mga batas, nadadagdagan yung mga rules and policies sa government, yung ating takbo ng pamumuhay as a whole mga kasombreros ay nag-iiba. Pero ang Diyos po natin ay changing po yan. He was the same, He is the same, and He will be the same forever. As we reflect on how we can live out the essence of being a father to the fatherless and a defender of widows in our spheres of influence, let us consider the tangible ways we can extend God's love and care to those around us who are in need. So marami actually yung mga philanthropists, yung mga talagang advocacy nila yung tumulong mga kasombreros gaya ni Sir Alden, no? May mga scholarship foundation siya, and even sa ibang bansa at saka sa ating bansa mga kasombreros, marami ang mga charity foundations na tumutulong sa mga gantong uri ng grupo ng tao sa society, no? Yung mga nagpo-provide sila ng mga ayuda, ng mga assistance, ng mga livelihood projects or livelihood programs sa mga barangay, sa mga municipalities, and so on. So merong ganun mga kasombreros. So and we are thankful na na-extend ang awa at ang protection ng Panginoon as a father to the fatherless mga kasombreros. Hindi naman literal na ang Diyos talaga ang kukukup sa iyo. So gagamit siya ng mga tao, gagamit siya ng mga institutions na yung mga fatherless, yung mga ulila sa, kunwari, mga bata pa na ulila sa ama, na ulila sa asawa, tsaka wala pang katuwang sa buhay. Kunwari, may sakit rin yung asawang babae na naiwan, tapos may anak na asikasuhin. So, inukukup sila ng mga kandungan or ng mga charity foundation sa ating society, which is yun yung way ng Panginoon na kinukukup niya yung mga fatherless, mga kasombreros at saka mga widows. Alright, so na po sa ating Word of God ha, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, compassion, no?
at saka protection, support at tulong sa mga nangangailangan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga Kasmres, and paalam po.